Magandang umaga Pilipinas, maksyong morning sa inyong lahat. Subasa inyo na po ang programang Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo pa rin po ako, Action Dove Tibakay. At sa ating technical department, kasama po dyan, Action Nats Hovero. Araw po ng Miyerkules, January 19, 2022. Happy Fiesta sa mga nagfi-fiesta ngayon dyan sa may bayan ng San Fabian. Happy Fiesta po sa inyo dyan. At syempre sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na to, happy birthday po sa inyo. Ay mga nag-anniversary. Ayan, maimbita pa magpapansit na daw kayo. Paaluan na rin ng Shanghai. yung mga hindi nawawala doon, pa chicken. Yan, samahan niyo po ako sa programang ito, mga ka-action, hanggang alas 10 ng umaga. Ang ating pong text line 0922-852-1161. Ang Action Radio Pangasinan na Facebook page. Ayan, samahan nyo na rin po kami dyan mga ka-action at palike na din po ang aming Kia fan page. Good morning, Ma'am Imelda Palma. Hello, maksyong morning po sa inyo at ganun din kay Ma'am Marta Doria. Hello po sa inyo. Maksyong morning. Ingat-ingat din po kayo. Ayan, sa pamangkin ko si Andrea Bautista. Ayan, maksyong morning. Parang humiga lang kaninang matulog ng mga maya-maya, na naman, gigising na naman. Gigising na naman para magtatrabaho uli, di ba? Ito muna mga ka-action. At syempre, kumusta naman yung umaga natin? Alam po natin, medyo makulimlim. Pero malamig pa rin na umaga. Siyempre, wala namang pagbago dun sa siguro mga trabaho po natin. Same pa rin yung mga ginagawa po natin, mga work natin araw-araw. Pero kung routine natin o feeling natin parang yung mga dati mo nang ginagawa dyan sa, kunwari kung ikaw ay halimbawa na ikaw ay nandyan sa bahay mo. At araw-araw na yung mga routines na ginagawa mo. So parang ang bilis na gawin. Maliban na lang kung may mga bago, may mga nadagdag. Doon ka na lang tatagal. Pero yung mga dati mo nang ginagawa, siguro kung halimbawa 1 oras mong tatapusin. Ngayon mga 45-30 minutes na lang. Kasi di ba habang ginagawa mo ng paulit-ulit yung mga house routine, house chores. Kaya naman maski yung mga ibang trabaho sa office. Mas nakakahanap ka lagi ng pamamaraan para mas mapadali, mapabilis ang mga ito. So anyway, mga ka-action, lagi po naman nating pinapayo, mag-ingat lamang po lagi at hina-hinay din sa inyong pagtatrabaho. Wala tayong, lalo siguro kung wala ko namang kakompetensya doon sa tinatrabaho mo. Maliban na lang kung ikaw ay may mga minimit na deadlines. Yan yung kailangan mong bilis-bilisan ang pagtatrabaho. Pero kung wala naman, mga ka-action, yan, ka lang, relax ka lang ng konti. So, yun namang mga ka-action natin na siguro nag-work from home. Sana yung mga space natin ngayon, yung mga kinalalagyan po natin mga lugar, walang gaanong distraction para tuloy-tuloy yung inyong pagtatrabaho.
Text lang po kayo mga ka-action dito sa ating text line 0922-852-1161 para sa mga reactions po ninyo, suggestions, opinions sa mga bagay na pinag-uusapan po natin. And then kung meron po kayong mga public service announcements, ay pwede po ninyong ibahagi dito po sa ating text line at dyan din sa ating Facebook page dito sa ating program. Maaksyong morning, Engineer Rosario Montemayor, Pasyon. Hello po sa inyo. Ngayong umagang ito, mga ka-action, ay kabilang sa ating pag-uusapan, di ba? Etong dahil matatapos na, malapit na, mahigit isang linggo na lang, mga ka-action. Pasok na ang buwan ng February. So, yung iba nating mga ka-action ay meron na naman silang goal. Ayan, ibalik na yung kanilang mga figures. So, umpisahan, minsan pag may mga kakwentuhan tayo. Ayan, nag-iisip na silang, umpisahan ko na naman yung strengthening training para makapagtuloy sa pagpapatuon na naman ng ating katawan. O kung makikita nyo naman sa social networks, dyan sa social media, kung naman na-inspire na naman kayo na ibalik ang inyong alindog. Ano ba, yung nararamdaman naman nating lamig sa ngayon, mamaya mawawala na naman yan eh. Lalo na kapag nag-start ka na nagtrabaho, nag-ikot-ikot dyan sa bahay ninyo. Akyatin, linisin po yung mga nandyan sa iba-ibang bahagi ng bahay po ninyo. O mawawala din po yung lamig na, yung ginaw ninyo. Kesa nandyan ka pa na nakahiga ka ng matagal, ay talagang ramdam na ramdam mo. Suot na suot talaga yung ginaw sa katawan mo. So, eto na muna, dahil meron ng mga nagpaplano na, meron pa nga mag-start na sila para dito sa pagpapatuunan ng kanilang mga katawan. So, meron tayong mga do's and don'ts kapag kayo ay mag-uumpisa ng inyong strength training. Kasama na dyan, syempre, yung weight training. Merong mga, yung effectivity po niyan, magiging depende siya doon sa technique na ginagawa po ninyo. Kung proper technique yung ginagawa po natin, of course, magiging effective po yan. So, siguro ay siguradong makikita po ninyo yung in-expect po natin na kalalabasan na nitong strengthening program po natin. Kaya naman, ng pagtutuunan ng inyong katawan. Eto, sinasabi po na dapat natin natignan yung ating techniques. I-check po natin yung ating technique. Dahil, una muna, yung iba, makukuha nila yung inspiration po dyan sa pamamagitan ng panunood doon sa kanilang mga kaibigan. Lalo na siguro kung may mga time na nasasama kayo sa gym. Diba? Minsan, ganun pala yung ginagawa nila. Yan, kapag pinapanood nyo yung mga kaibigan ninyo kung paano nila ginagawa yung kanilang weight training. Pero minsan, yung mga napapanood natin, hindi yung basta-basta ganun na lamang nagaganuin mo dahil pwedeng hindi safe. Baka yung technique na gawin mo ay hindi ligtas para sa'yo. At hindi rin angkop para sa'yo. At hindi rin siya angkop para doon sa gusto mo na i-shape up sa bahagi ng iyong katawan. Kasi baka mamaya hindi siya
hindi na siya magiging pantay. O kung ano yung target mo lamang siguro na gusto mo siguro magkalaman o kaya naman bawasan, di ba? Hindi mo siya mamimit, iba yung mangyayari po doon. Pero kapag nagagawa po natin ng tama, yung weight training po ay makakatulong sa inyo para matanggal yung mga naipon po natin ng mga taba-taba dyan sa ating katawan. O naipon po natin mula nung bago pa ito mag-holidays hanggang sa mga oras na ito, kung hindi mo pa rin nainumpisahan, ikaw, kung feel mo lang naman, yung iba talagang wala, sabi nila, ganun talaga yung buhay. So may kanya-kanya din naman tayong gusto na gawin sa ating katawan. Basta ang sa atin lang, masiguro lang po natin na kaya naman nating dalhin. Diba? Wala naman pong magiging problema doon. Pero kung yan, mas gusto mo pa siguro maibalik dati, ayan, kasi nagre-ready ka para sa isang, sa beach body, sila na tinatawag nga po nila, eto na din yung time na ikaw ay makapag-umpisa na. Yan, sinasabi po natin kanina, yung weight training kapag ginawa po natin ng maayos yan, tama yung pag-correct, yung pagkakagawa po natin, yan, makakatulong para matanggal yung mga naipon po nating mga body fats. Mapapataas din nito yung ating, madadagdagan nito yung ating strength, yung mga lakas po natin. At ganin din yung ating muscle tone. Mai-improve din nito yung ating bone density. Pero kung mali naman mga ka-action yung pagkakagawa po natin, ay pwedeng yung weight training po natin ay hindi niya maibibigay sa atin yung mga health benefits na ito na kinakailangan po natin. At worst, baka ito pa yung magdulot sa atin ng mas malala pang injury. Dahil may mga tamang posisyon kapag ikaw din ay nagbubuhat ng mga mabigat. Lalo na po ito. Siguro hindi mo naman umpisan bigla-bigla sa mabigat. Dahil kung hindi, may strain din yung iyong muscles. At magreklamo ka mamaya na mas sumakit pa yung katawan mo nung nag-umpisa kang mag-weight lifting o weight training. Kasi nga, mali yung iyong process. Pwedeng ang mangyari, ayan, magkaroon ka ng sprains. Yung iba, meron silang fractures at iba pang mga mas masakit na mga injuries na siya yung pwedeng mumadlang doon sa weight training efforts mo. So, wala na naman uli. Ang babalikan mo dyan, ang mangyayari dyan, i-give up mo na naman. So, makakayaan mo na lang. Ay, wag na lang kasi mas nasaktan naman ako. Sabihin mo pa doon. At yan, kapag ikaw ay mag-uumpisa pa lang, dapat mayroon kang kaalaman doon sa makakuha ka ng siguro yung mas maalam na mga weight training specialist. Yan, ito yung mga talagang gusto nilang may goal talaga. Yung talaga sigurong nag-gain sila ng weight ditong mga nakaraang mga buwan. Ayan, kailangan mo ng mga maalam na mga training specialist. Kasama na dyan yung physical therapist, athletic trainer, at iba pang fitness specialist na familiar sila doon sa tamang weight training techniques. Ayan, kung naumpisahan mo naman na, meron ka ng weights, may mga ginagamit ka ng weights, i-consider mo daw na mag-schedule kayo ng oras doon sa isang trainer para ma-double check yung technique po ninyo at ma-identify kung ano yung mga changes, yung mga pagbabago na kailangan mo siyang gawin. Parang siguro toning nung sa biceps mo.
Diyan sa may braso mo, nag-weights ka pero feeling mo parang wala namang nangyayari. O kaya naman, teka, mas hindi ko gusto na yung laki, sabi na. Parang hindi siya akma doon sa overall na shape ng katawan mo, di ba? Ayan, para mabigyan ka lamang ng idea, kaya siguro nandiyan ka sa bahay muna, pag-umpisahan mo lang muna. So, sabi po natin, mamaya, dapat meron kang mas, may makausap ka na mas knowledgeable patungkol po dito. Dahil ako naman ay hindi din eksperto patungkol dito. Since may mga time din, pag sinumpong ka din, or pag naisipan mo din, pwede nausipan mo din umpisahan, sige, umpisahan. Ayan, kung eto yung mga paumpisa na pwede mong gawin, bubuhat ka lamang ng appropriate amount ng weight, yung kaya mo lang. At syempre, pwede kang magbuhat ng mga yan ng 12 to 15 times pa lamang. Ay, wag mo sabihin, ang bilis-bilis naman nun, parang walang effect. Diba, meron lang naman kung ilang mga pounds lang yung dapat mong i-lift. Kung yan ay para doon sa braso mo, okay lang kung 2, diba, wala namang problema doon. Pero kung mag-uumpisa ka lang, beginner ka pa nga lang, mga ka-action, so okay lang yung 12 to 15 times muna. Pero yan ay magiging araw-araw mong gagawin. Hanggang sa mag-increase na yung bilang kung how many times na siya ay i-lift mo. At sa karamihang mga taong gumagawa nito, yung isang single set ng 12 to 15 repetitions, yung paulit mong ililift po siya. Ayan, pwede siyang makatulong para mapalakas yung ating muscles efficiently. At pwede itong mas maging effective ng parang 3 sets ng parehong exercise. At habang ikaw ay lumalakas, gradually, syempre, paunti-unti, dadagdagan po natin yung amount ng weight na ating bubuhatin. Kaya lang sabi natin kanina, nag-umpisa ka sa 2 pounds lang. Ayan, pwede mo na siyang dagdagan, gawin mo na siyang 4. Kung sa tingin mo, lumalakas ka naman na, siguro nag-isang linggo ka na niyan. Gumamit ka din ng proper form. Ayan, kung merong nagbubuhat ka ng mga weights, dapat na igagalaw mo yung full range of motion doon sa inyong joints. Kung ano yung, kung mas maganda yung form na nagagawa mo, mas maganda din yung resulta nito. Less likely na masasaktan mo pa yung sarili mo. Lalo na yung pagtaas ng mga braso natin. Meron ding proper na gawin ito, mga ka-action. Pero kung hindi mo ma-maintain yung tamang form, feeling mo, teka lang, medyo sasakit mo na yung braso ko kapag tinataas ko yung kaliwa kong braso. Ibig sabihin, i-decrease mo muna, bawasan mo yung weight. O kaya naman yung number of repetitions na ito ay ginagawa mo. So, yung sinabi natin kanina na 12 to 15 times, dahil hindi maganda yung form na, hindi mo ma-maintain yung form na sinasabi, siguro na yung na-recommend sa'yo, is bawasan mo siya. Yung 12 to 15 na sinabi po natin, ibaba mo lang sa 10 or 8 kung ano yung mas magaan para sa'yo. Hanggang sa maramdaman mo po na ikaw ay medyo lumakas na. Hindi na siya magiging pahirap doon sa braso mo. Then okay na po na ikaw ay magdagdag.
Ang tandaan lamang daw po natin, mahalaga yung proper form. Yan, napakahalaga po yan. Kahit na nagbawas ka na o kaya naman nagdagdag ka ng mga weights. O kaya naman pinalitan mo yung weights doon sa weight racks. Kung hindi ka naman sigurado doon sa exercise, kung hindi ka sigurado kung nagagawa mo siya ng tama, yan na, kailangan mo ng personal trainer o iba pang fitness specialist na makakatulong sa'yo. Since nakakasama ka din siguro sa isang o ng mga kaibigan mo, kung nandyan kayo sa gym, ayan, pwede ka na rin na magpatulong dyan. Or siguro kung kaya mo naman, kumuha ka na ng personal trainer mo. Isa din mga ka-action ito, yung tamang breathing, tamang paghinga. Kailangan mo din na huminga habang ikaw ay nagwe-weights. Hindi mo kailangan na i-hold mo din, yung pipigilan mo yung hinga mo kapag ikaw ay nag-weights. Kasi yung iba, di ba, pag kunwari merong bigat na, ayan, sinasaban habang itinataas nila yan, nag-weightlift po sila. Naku, hino-hold din po nila yung breath po nila. Pero hindi, may tama na time na ikaw ay mag-inhale at mag-exhale kapag ikaw ay nag-weightlift. Instead, ayan, kapag tinataas mo, ayan, nag-weightlift ka, yung act na itinaas mo yung braso mo, kineri mo, binuhat mo kung ano yung, kung ilang pounds ba yun, dapat nag-breathe ka na, nag-breathe out ka na. Habang ibinababa mo yung mga braso mo, doon ka naman nagbi-breathe in. Doon ka sumisinghap ng hangin kapag ibinababa mo. Ayan, kapag tinaas mo na yung mga braso mo, kasabay ng mga weights na binubuhat mo, doon ka lang magbi-breathe out. So, sanayin mo yun. Kailangan mo din na magkaroon ng balance. Oo, dahil kung hindi, naku, mas mahihirapan ka at baka mas lalo ka pang ma-injure kung wala kang balance. Mga ganyan, Action Claire. Pero parang alin yung exercise mo doon? Yung pangalawa? Siguro. So, baka gusto mo muna yung sa may paa ang paa yung palakasin mo. Uy, merong meron ding exercise para dyan sa leg dapat. Diba? Meron din yan. Kung gusto mong pumayat yung mga legs mo, meron din. So, ang cute, Eto muna, Maksyong Morning, Sir Samuel Singson Espino. Blessed Wednesday din po sa inyo, sir. Yan, hello po dyan. Dyan sa may Mabilao, San Fabian. O, sir, punta ka po dun sa may bayan. Doon, makipiesta. O, dati nung hindi pa ganitong pandemic, pag hindi pa ganitong pandemic, pag nagpipiesta din yung San Fabian, pupunta kami dyan kasi may mga kamag-anak din po kami dyan sa San Fabian. Sa poblasyon area. Yan din po sa may Tukok. Ayan, may mga ilan po tayong mga kamag-anak po dyan. Sa poblasyon, Erfe, Imasa. Ayan, mga Katalan. Ayan, hello po sa inyo. Ay, sila yung mga kamag-anak po namin dyan. So, happy fiesta po dyan sa may bayan ng San Fabian. Pauna pa lamang itong mga ka-action dito sa ating pinag-uusapan. Itong weight training, strength training mga ka-action. Yung iba pa siguro kayo, may naumpisa na po kayo at kung ano yung techniques na ginagawa po ninyo, i-share nyo po dito sa atin. Babalikan ko po yan mamaya po pagkalipas ng ilang paalaala. Huwag lilipat ang istasyon na magbabalik ang Kia Kababaihan in Action.
Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programang Kia Kababaihan in Action. Ako pa rin po ito, Action Dove Tibakay, Technical Department, Action Nat Savero. Sa mga lecturers, pinag-uusapan po natin ay itong tungkol sa strength training. Doon sa mga gusto nang mag-umpisa na i-build muli, i-tone muli yung kanilang mga muscles, ibalik yung kanilang alindoga nga, diba mga ka-action? So, ating text line po, 0922-852-1161. Facebook page, DWCM Action Radio, Pangasinan. Bago tayo magpatuloy, ito muna isa munang balita mga ka-action. Nanawagan si Albay Representative House and Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda na magkaroon ng maayos na preparasyon sa gagawing COVID pediatric vaccination upang hindi maulit ang nangyari sa Dingvaxia na maraming bata ang namatay. Pinalalakas din ni Salceda ang komunikasyon para sa pagpapabakuna sa pediatric COVID aniya. Ngayon pa lamang dapat nagsasaguna ng information drive para sa posibleng panganib at benepisyo ng COVID vaccine sa mga bata. Nasa 15 million Pfizer doses na ang nabili ng gobyerno para sa pagpapabakuna sa mga bata na naninirahan sa mga lugar na may high transmission at may mga comorbidities. Habang nakatutok sa pediatric vaccination, iginit ni Salceda na hindi pa rin dapat pabayaan ang ginagawang adult vaccination. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Enjoy the tag-init. Ayan, Maksyong morning, Sir Jess. Ma Marlu Malanom, hello po sa iyo, Maksyong morning po. Sir Ramil Sisan Palisok, Maksyong morning. At tuloy na po natin itong sinasabi po natin, di ba? Yung mga beginners, lalo na na-inspire, o mga kabataan din, di ba? Yung iba kung na mas gusto nila yung biking, yung iba, ito, gusto din nilang umpisahan itong weightlifting. Yung iba, nag-aerobics na din po sila. Ayan, bago po lahat pala yung umpisan nyo yan, wag na wag po ninyong kakalimutan po yung warm-ups. Yung mga, may ilang mga aerobic activities na pwede po natin gawin. Meron 5-minute lamang, 5-minute jogs, o kaya naman brisk walk. Ayan, para yan mas mapagalaw po natin or yung ating blood flow. Ayan, madagdagan yung blood flow doon sa ating mga muscles. At maihanda po natin sila para sa isang good workout. Parang magising yung ating mga dugo-dugo, sabi nga po natin. Kaya kailangan po natin ng warm-up. Yung iba din, ang ginagawa po nila, nandyan nga, yung manbaldura, di ba? May skipping rope kayo. Or jumping jacks. Mga ilang minuto lang nagagawin po ninyo yan. At least, merong 5 minutes. So, medyo ka dyan, may konting, yung iba, syempre, medyo uinit yung katawan mo. Yung iba, medyo may konti ng pawis sila dyan. Doon mo na siguro makukuha yung mood mo para umpisahan na yung iyong exercise. Maski 10 minutes lang yan. O, kung kayang-kaya mo na, mga 30-minute exercise. Siyempre, mag-uumpisa ka doon sa mga mas lighter na mga weights. Sabi natin kanina, 10 to 15 times. Basta proper form lang po yun. Isa or dalawang set. Kung kaya mo, na merong 10 to 15 repetitions siya na gagawin mo. At saka ka mag-progress na madagdagan mo kung ilang sets pa yung kaya mong gawin. Yung uulitin mo yung buong process po nung yung light weights mo na ginagawa. Saka mo na dagdagan yung weight kung kaya mo na. Kapag
Nakapag-recommend na ng bilang ng set at repetitions. Dapat idagdagan na daw po natin ng 5 to 10% ang mga ito. Ay basta i-check po lang na ito yung tamang weight para sa'yo bago mo gawin yung full workout nito. Kasi meron yung yung buong o yung entire na exercise process mo is nandyan pa rin yung weights. At wag mong kakalimutan, mayroong mga breaks ito. Mga ilang seconds na break sa pagitan ng mga sets na yan na makakatulong para hindi ma-fatigue, hindi siguro masyadong ma-stress yung iyong mga muscles. Lalong-lalo na ikaw pa lamang ay beginner. I-limit nyo din yung inyong workout na hindi siya lalagpas ng 45 minutes kung ikaw ay beginner. Kaya nga sabi natin kanina, meron yung mga 10 minutes lang. Kung kaya mo na yung 30 minutes, then go. Kasi baka kabago-bago mo pa lang, sagadin mo agad sa 30 minutes. Alam mo yung feeling mo mahihilo ka at hindi mo na kaya. Baka maya bigla kang dyan, mahimatay habang ginagawa mo yung, yung workout mo. Hindi biglaan itong pagsasagwa po nitong workout mo. Dahil kailangan mong meron kang time frame. Maski pa sabihin natin wala sa hinaba nung workout sessions mo ang pagkakaroon ng magandang resulta nito. Kung minsan kung ano yung pacing mo, yung time pacing mo, doon mo siya makukuha. At kapag mas hinabaan mo pa yung sessions mo, pwede patuloy na mag-resulta ito doon sa pagkakaroon mo ng burnout at mas masakit yung muscles mo kinabukasan. So, doon ka magre-reklamo ngayon. Kasi napahaba ng sobra yung sessions ng iyong workout. Pag natapos ka naman, huwag mong kakalimutan, dapat nag-stretch ng ating muscles. Para ma-boost pa yung flexibility natin, o baka bukas pwede ka nang mag-bend, or pwede ka nang mag-split. Kasi yun nga, yun ang nakakatulong para, yung stretching ang nakakatulong para maging flexible ka pa lalo. At mabawasan yung muscle tension po natin dahil nga siguro doon sa mga naisunod mo pa. Lalo na kung nanonood ka din ng videos. Kung wala kang personal trainer, di ba? Yung ngayon nga, nanonood ka na lang ng video, sinusundan na lang po natin kung ano yung exercise na ginagawa ng mga napipili po natin na gumagawa po niya, yung mga fitness, at yung mga aerobics, di ba? Lessons. At ganun din, kapag nag-stretching din po tayo, mababawasan yung risk of injury po. Ayan. At kung may fina-follow din kayo na schedule, siguro yung iba, baka may mga calendars pa kayo dyan. Pag sinabing rest day, so yun ang rest day ninyo. A day or two, minsan, yung nandyan na rest day po ninyo. Para mabigyan yung inyong muscles ng oras na sila ay makarecover at syempre, mapalitan yung energy. Kaya mapalitan yung energy o kaya naman makapag-store pa siya ng energy para ready ka uli doon sa susunod na workout mo. Yan mga ka-aksyon. Yung paunti-unti pa lang. So hanggang pag nasanay ka na, hanapin na din ng katawan mo. Ayan, mami-maintain mo, magagawa mo uli mga ka-aksyon. Yang sinasabi po natin ng pag-workout. At syempre, hanggang sa hindi mo na namalayan, na ibalik mo na yung iyong beautiful body. Toned na katawan. Maaksyong morning po sa inyo, Ma'am May Bonzo. Hello, salamat sa inyong panood po dito sa programang ito. And binabati ko din ng happy birthday
Si Sir Joey Evangelista. Yan. Hello, sir. Happy birthday po sa inyo. At yan, mga ka-action, nakawala na po tayong sapat na oras dito sa programang ito. Kaya muli, time na naman ang ating pansamantalang pagpapaalam sa inyo. Basta tandaan nyo na lamang po lagi, panatilihin po nating malusog yung ating pangakatawan. Sa pagtatrabaho, hinay-hinay lamang po tayo mga ka-action. Matatapos at matatapos din yan. Sa ngalan po ng ating Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Technical Department, Action Nat Sovero. Ako naman po ito, Action Dav Tipakay. Nag-iiwan na po ako sa inyo ng isang maaksyong morning po sa inyong lahat. At syempre susunod ang programang Aksyon Radyo Hataw. Thank you sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan. At doon na to